Hello. Hello. Kamusta? Grabe naman yung intro. Siyempre, for me, ang 90s is very dikit na dikit sa'yo. Bumilib ako Grabe yung collection mo ng 90s. Kahit siya, ay, are you sure? Bababaan pa natin? Di ba tayo may MTRCB? Ay! Na MTRCB tayo Kaya na nga. Ang sinasabi pa nga ng mami ko, ano ba yan? Boses 80s ka. Ay, pag-ibig, nakakakilig. It's me, no, it's just me, yeah. It's no imitating. I'll let you fly, don't forget, feel my vibe. Welcome to another episode of Low Key 90s, your source of millennial nostalgia. Sobrang special ng episode natin today, pero bago ang lahat, i-announce natin yung winner ng ating Father's Day treat. Nagpa-question kami kung ano ba ang favorite character ng daddy ko. And the answer is Marty McFly. Kaya ang nanalo ng 10,000 pesos worth of voucher from Jing Money Salon ay si @Sheila_Sebs. Congratulations! So you can just wait for our message. Nasibihan ka kung paano mo makiklaim yung prize mo. Moving on! For this episode, makakakwentuhan ko ngayon ng aking good friend and ultimate 90s icon, and multi-awarded singer, actress, and of course recording artist. Let's all welcome the millennial goddess, Ara Mina! Hello. 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 Kamusta? Grabe naman yung intro. Siyempre, talaga, for me, ang 90s is very dikit na dikit sa'yo. Oh, thank you. Doon nagsimula talaga yung mga pa-trending natin ng mga outfit. I guess kasi 90s, doon ako nag-start and doon din umano yung career ko pa 2000. Yeah. And up till now, sobrang laki ng success. All the awards, and of course, your shows up till, and your concert na pag-uusapan natin mamaya. Yes. At saka, bumilib ako Grabe yung collection mo ng 90s. Pati yung TV dyan sa tabi mo Kaya nga kasi etong lahat na to, mga personal items talaga namin sa bahay. I really wanted a show that is 90s themed. Oo. Kasi for me ate, sa pakasarap ng buhay ng 90s, yung hindi pa lahat nasa social media. Totoo. Living in the moment. Oo. Gusto ko man lang balikan yung ganong klase ng happiness. Organic. Tama. Oo. Pero sa mga hindi nakakaalam, kaya kami naging friends ni ate kasi sa gym. Oo nga. Hindi pa po kami nagkatrabaho ever. Oo. Kasi parehas kami ng instructor, coach, si Bok. Coach Bok, long time no see. Oo nga. Hello, Bok. Kasi noong panahon na yun, in-enroll ako ni Miss Chris Aquino sa gym na yun. Yes, sa Platinum. Tapos magkasunod kami lagi ng schedule ni ate. Wala, nagkikantuhan kami. Tapos nag-uusap about business, our secret, yung mga bracelets. Sometimes I go to Hazelberry. Yes. I try the cheesecakes. And it's just always a happy vibe when I'm with you. Oh, thank you. Sa mga hindi po nakakaalam, napakabait po ni Ate Ara. Isa siya sa mga pinakamabait na na-meet ko sa showbiz. Oh, salamat. Yeah. Hindi pa naman ako plastic. Kunti lang kasi close ko ate sa showbiz. Kaya ikaw din talaga yung naisip ko na first guest dito para at least may connection. Thank you. But anyway, ngayong araw na to, bukod sa pag-uusapan natin yung career mo in concert, are you ready to answer some hot questions? Ready? Nako, ang dami ko ng mga nasagot sa buhay ko. Ano yung pinagkakaabalahan mo lately bukod sa concert? I have a magandang araw lifestyle show sa Net25. Mag-1 year na siya, itong July. I have a private time with Ara every Wednesdays, 9 p.m. It's a podcast on One News PH. Ooh. And then, I'm doing a film with Senator Bong Revilla, yung Alias Pogi. It's a sequel from our movie 25 years ago. Oh, wow. And I'm doing a film na magre-resume na rin yung Poon with Janice de Belen and yun nga lang sad to say, Miss Jacqueline Jose. And also, I have Pajak Princess sa TV5 with Miles Ocampo. Nice. Mondays to Fridays. That's nice. Yun. Napansin ko, ate talagang multimedia, ha? As in lahat. Lifestyle show, podcast,
movies, everything. Ginagawa mo na and you're succeeding at it. Thank you, thank you. Happy naman ako dahil ino-offer nila sa akin. At least nagawa mo yung passion mo while also, trying new things. Yes. But how do you balance everything? Like doing all those shows, then time with family, then business? Napapag-usapan naman, then sometimes inaano ko yung schedule ko, pina-forward ko sa husband ko para maghahanap kami ng time. Yeah. Oo. Minsan naman, syempre, maintindihan naman kung ano yung mas importante na kailangan gawin. Yeah, oo. Kasi pangit din naman yung wala kang ginagawa. Totoo. Diba? Sa katulad ko na nasanay na nag-work since 14 years old. Alam mo yung sanay na i-manage yung time, i-balance yung everything, na yun na yung nakalakihan. Nag-gets kita. Ako din, maaga din ako nag-work teenager. Parang mas kakaiba si feeling kapag wala ka naman ginagawa. Parang nagiging sluggish ka, di ba? Ang sarap din minsan walang ginagawa, pero pag medyo matagal ka na walang ginagawa, parang nakaka-bother siya. Parang nangihina ka. So it's either, you could just like put everything together na naka-timeline talaga siya, na-enjoy mo everything. Yes. Pero minsan ba hindi siya nagiging source of tampuhan with hobby or family? Minsan, may mga ganong moment. Hindi naman ako magpapaka-plastic na hindi rin nagtatampo yung husband ko. May mga lalo na yung patampo-tampo. Minsan, date naman tayo. May mga ganon. Ma-arte yun. Hindi, nakakatawa nga kasi naabutan ko pa ate yung hindi ka pa kasal. Yes. Diba? Si Mandy lang ko nakikita Siyempre, nag-gym ako nun. Single ako nun. Kaya nga. Kaya puro gym ako. Gym. Naalala ko, nag-ano pa tayo. Hindi pa uso TikTok nun. Hindi pa. Iba pa ang uso nun. Dub Smash ba yun? Oo. Tayo din yun kasama si Coach Bob. Oo na. Nandun pa. Nandun pa. Pag pina-follow niyo po ako sa TikTok, nyo lang, scroll nyo lang down. Tapos makikita nyo yung namin, Dub Smash. Kasi ang TikTok, dating Dub Smash. Pangarap mo ba talaga na maging artista? Yes. Oo. Bata pa lang ako, kasi nga napapanood ko yung mommy ko sa Channel 9. Tapos nasabi ng mga tito ko, cousins ko, mag-artista ka na rin, tingnan mo yung mommy mo nasa TV. So, parang doon nag-start yung interest ko. Yung interest ko na maging artista, na maging katulad ng mommy ko. Pero yung mommy ko, hindi niya tinuloy-tuloy. Stop siya. Kasi, yun naman, parang prize niya sa pagkapanalo niya ng Mutya ng Past. Noon, pag nananalo, may 2-year movie contract, tapos may commercials, may print ad, ganun yung mga premyo nung araw. Ang alam nila agad sa'yo, actress. Singer din talaga si ate. Nagja-jam kami before. She really has a good voice. Sino naman nakapag-inspire sa'yo sa music? Sa singing naman, ang mami ko hindi kumakanta. Sobrang hilig ko lang kumanta talaga. Ang sinasabi pa nga ng mami ko, ano ba yan? Boses ipis ka. Boses ipis daw ako. Tapos, pabili ako ng karaoke. May nabibiling multiplex. Dati multiplex for pa sure, alam mo yun. Tapos, 4 yung tape. Pag ginanon mo siya, mawawala yung boses. Magiging -1 na siya. Yeah. Kaya alam ko yung mga Carpenters, yung mga Chiquitita. Wala lang, kanta lang ako ng kanta. Practice na ng practice. Kahit na yung mommy ko na, kumaga hindi niya ako ini-encourage. Oo, sabi niya, boses ipis daw ako. Yun. Ba't para sa akin, hindi? Kasi na-develop na lang. Na-develop na lang din. Oo, baka iniisip ko nga baka boses ipis din talaga ako. Tapos, tumutono ko. Kasi matyaga ako talaga mag-practice. Alam mo, kaya ako mag-practice from morning to afternoon. Kasi hilig mo din no? Oo. Parang kailan lang, 2002, nanalo ka ng Best Actress for Mano po sa Metro Manila Film Festival. Yes, Ito yung iconic mo na damit na pinag-uusapan natin. Yes. Nanalo ka pa ng 3 awards. FAMAS Golden Screen Awards, for Ang Huling Birhen sa Lupa. Pero ano yung pinaka-tumatak sa'yo? And why? Well, syempre, of course, yung Mano po, kasi doon ako unang nanalo. Hindi rin naman kasi basta-basta yung mga kasama ko na nominated. Talagang hindi ko expected. Manominate lang ako, happy na ako. And the fact na yung movie na Mano po, second choice lang ako doon.
Really? Yes, pero naging blessing in disguise pa. Yeah. 2002, 2003, 2004, yun yung sunod-sunod na nagka-awards ako eh. Congratulations. Thank you. Ibig sabihin nun, you were born to do this. Diba? Thank you. And nakilala ka din noon as sexy star, of course. We all know that. Ikaw ba as an actress, dumating ka sa point na nahirapan ka makakuha ng projects because yun yung branding sa'yo at first? Iniisip ko noon, parang kailan kaya darating yung project na hindi sexy role ang ano. Inantay ko lang yun, which is yung Mano po ang dumating. But, ang pinaka-sexy lang na ginawa ko sa Mano po is yung gown. Yeah. Na supposedly, hindi naman talaga directives ng director at ng producer na maging ganun yung gown. It's my choice. And Maxi Cinco, who did the gown, kahit siya, ay, are you sure? Bababaan pa natin? Di ba tayo may MTRCB? Ay! Ay! Na MTRCB tayo magkailan. Ang programang ito ay rated SPG. So, nag-iisip ako ng something na dahil black sheep ako sa family, parang very common na kasi yung kita yung cleavage. Sabi ko, okay lang, baba natin konti. Sigurado ka ba? Parang feeling ko, mas okay, baba pa natin. Kasi kailangan daw ma-shock yung mga tao sa gown. Yun yung sinabi sa amin ng scriptwriter, director. Kailangan ma-shock sa gown. So, anong dapat ika-shock sa gown nung mga time na yun? Yun, diba? yung may papuwet. So, yun yung naisip ko. Actually, ayaw pa ni Maxi. Tapos, nakita ni Direk Joel, ay, di ba tayo may MTRCB dyan? Ganon. Ang maganda doon, yung shift nga na sinasabi natin ng from being like branded as a sexy actress, doon nangyari as an actress. Di ba? Isa din sa hit mo ay yung Ayayay Pag-ibig. Ayayay Pag-ibig. So, paano yung naging transition mo from acting to singing naman? Yung singing naman, it's because of Star Records pa noon, Star Music ngayon. And I just signed again sa Star Music. Oh, same! Star Music ako Yes, yun. we have anniversary edition ng album ko. Ni-remastered lahat ng mga songs ko. And then, gumawa sila ng remix ng Ay Ay Ay, Oops, Teka Lang. Tapos, yung song na kinumpose ni Martin, doon from my first album, ni-record ko siya ulit. So, yung We Were Meant to Be, ayan, bagay na bagay yung song na yan pag kakasal, ganyan. Kasi mas mas nafo-focus sila sa mga ginagawa ko sa TV. Sa TV, sa movies. Pero marami na akong concert na ginawa talaga. Etong sa July 11, ito yung second major concert ko because my second solo major. Kasi yung first solo major ko, 15th anniversary concert ko sa Araneta. So that was like 2007? Okay. This is a long time coming itong concert mo na bago. Yes, oo. Siyempre, mas bata ako noon, di ba? Kaya nagpa-condition ako. Siyempre, sasayaw ako. Alam mo yun, as you age, parang iba na rin yung adrenaline mo. So, this coming July 11, right? Parating yung concert. Mabukod sa sasayaw ka, may collaboration, may mga duet, ano pa yung mga dapat naming abangan? Hindi naman ako kakain ng apoy. Hindi rin naman ako mag-i-split. Huwag na natin pangarapin yun. Meron lang akong isang natatagong, hindi ko masasabing talent. I don't know kung passion ko to, but ginagawa ko to nung bata ako. I-showcase ko lang sa isang number. Is it a secret? Yes. Secret. Okay, Yes, wow. it's a secret. Okay, so may Ara secret tayo na parating sa concert. May other secret number. Ang dami namin dapat abangan. Pero ang mga netizens, may mga gusto din silang itanong sa'yo. Yung mga tanong mo, parang may mga nagagalit sa'yo. How do you handle your disagreements with your husband? What is the biggest misconception people have about you? Especially pag sexy star ka. Feeling nila parang easy to get. Makikipagrelasyon ka pa rin ba sa dalawang lalaking naging ex ni Aiko Melendez? Hindi.